opisina na mabilis parating, responde ang tulong ng isang VP Presidente. Ang ginagawa po ngayon ni VP Sara po, Pangulo na po eh. Dahil sa Pangulo, sa ngayon, karamihan po, hindi lang ilan, nangangamba. Dahil makikita naman natin, walang leadership. Diba? Makikita natin ang OFW, walang direksyon kung paano sila aakapin sa mga nangyayari ngayon sa gitnang silangan. Hindi katulad dati ng dating Duterte na pandemic, instead na lahat manganib, matakot. Pero dahil sa serbisyong Duterte, kahit nasa loob lang ng bahay, busog kami. Nabuhay kami kahit walang trabaho. Ang nangyari ngayon sa bansa na to, sana magising na ang lahat. Bakit po? Dahil pa natin pandemic. Dahil during pandemic, ang gasolina steady. Hindi tumaas. Ngayon tumaas ang lahat. Tumaas ang lahat, pero in denial pa rin sila. 97% ang gasolina sa bansa natin, pero sa ibang bansa, more than 50% lang. Hindi lampas sa 50%. So, dito pa lang sa bakit kami nag-declaration of support na si Chavit Singson maging pangalawang Pangulo kay VP Sara dahil pareho silang nakikitaan namin ang kanilang lugar. Malinis. Ang mga tao sa lugar ni Chavit Singson, binibigyan niya ng kalupaan na walang tirahan. Binibigyan niya ang kabuhayan, katulad din ng mga Duterte. Ang malasakit nila sa mamamayan, makikita nyo sa mga gawa. At may respeto ang bawat mamamayan sa kanilang pinanunungkulan. So ito po ang aming deklarasyon na si Sara Duterte, busy man ang tinatawag natin ngayon sa kanya, pero ang kanyang mga ginawa nationwide, daig pang ang Pangulo. Kay Sara Duterte, ang bansa ngayon may direksyon. Pero kay BBM, kaya ako nagising BBM bilang leader mo nationwide unitem. Dahil ang ginagawa mo, puro in denial, puro promising, puro pangako, at puro patawa-tawa na lang, nasa seryoso na ang bansa. Dahil pa ngayon ang pandemic, 70 trillion na ang pera na nailabas. Samantalang during Duterte, ilang trillion lang ang nailabas, pero halos buong pamilyang Pilipino nakinabang, nasa loob ng tahanan, hindi nag-worry. Ngayon po, kailangan po tayo maghanda na bawat pamilya. Bakit? Dahil dito, pagtaas ng gasolina, tataas na ang lahat. Saan tayo aasa? Wala po tayong aasahan. Kahit sa ayuda, dahil pili lang po ang magkakaroon ng ayuda. Sa chopper nga yung 5,000 ayuda nila, hindi na nga rin hindi na nga kasya ayon sa mga driver. So, dito napakasakit po. Kailan pa tayo magising? Ang bansa natin mawawala na. Dahil wala po tayong tamang direksyon, wala po tayong timon. Dahil ang Pangulo dapat may timon na bawat salita niya sinusunod at may natatakot sundin. Kaso po wala. Karamihan nakangiti pag nagsasalita. Si BBM. Kahit bata, pag naririnig na nagsasalita siya, nakangiti lang siya. Nakangiti ang mga kabataan. So, wala po talaga tamang direksyon. So, ito po ang masasabi ko. Bilang loyalista, dati, na mga Marcos, ako'y nagising na hindi niya kayang gampanan ang pagiging Pangulo niya ngayon. Yun lang po. Maraming salamat.
Good afternoon po. Nasa 12 po kayo. Kanina po sabi ni Mr. Geres ay representative siya ng Solid North. Sa 12 sa inyo po, ano-ano yung lugar yung nasa panel na nire-representative nyo? Lugar at or organization. Thank you po. Mula po kay Ma'am Karina. Thank you. Ano-ano pong lugar yung nire-representative nyo o organization? Ako, ever since 1986 pa lang, wala kami, hindi ako nag-leader, hindi ako nag-aanan. Okay. Ma'am, pakilala muna po. Hindi. Hello. Okay. Ulat sa Paul, ever since nung nawala na si Apo Marcos, ano lang kami, as advisor, ang grupo. Hindi ako nag-leader as advisor, pero ever since, kasama na kami sa coup. Alam ko mga kasama ko, mga military, kasama kami. Pero hindi ko sinasabing, kaya yung mukha ko kilala as loyalist. Kaya ako nagising siguro ngayon. No, akala ko itutuloy ng anak yung ginawa ng tatay na maayos. Kaya, as a supporter, no, tsaka hindi ako katulad ng iba na kung makikinabang, okay. Ang importante sa akin, bayan. Lahat nagmahalan. Namimili ako. Imagine, nag-umpisa tayo sa sibuyas, sa bigas, lahat ngayon. Siguro nung pandemic, kung si Marcos ang nakaupo, baka marami ng tahimik tayo, patay na ngayon. Kaya, siguro, hindi kami bumaligtad. Inaamin ko, nabudol ako. Kinampanya ko yan. Pinaglabang ko. Kaya, kahit saan ako umikot, maraming nakakakilala sa akin as loyalist. Pero ngayon, ayoko na. Kaya hindi ko masasabing marami akong grupo kasi supporter ako ever since. From coup hanggang ngayon. Pero ngayon, ayoko na. Sorry. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako nga pala si Felix Kaurugan. Isa din po akong Marcos Royalist. Ngayon, isa ako sa mga nakikisama sa dito sa grupo namin. Yung gusto kong sabihin ay nasabi na po ng aming nasama si Ferdinand. Katulad ng kanina ang aking gusto kong sasabihin ay nasasabi na. Kaya yun lang po. Maraming salamat sa inyo. Reggie Juliano po. Konting background lang po sa aking pagka-Marcos loyalist. Dati po akong empleyado ng Ministry of Human Settlements. Ngayon po, DSUD. Yung pong gumagawa ng mga bliss housing, livelihood, at saka community organizing. Ngayon po, siguro hindi ko na ipapaliwanag bakit ako Marcos loyalist. Dahil ang naging boss ko si Mrs. Imelda Marcos. Nagkataon lang po na ngayon siguro, bakit hindi ako Marcos loyalist ng junior? Pero ako po ay loyalist ng senior at saka si Madam Imelda. Ang akin pong ginagalawan po ay hindi lang po Marcos loyalist organization. Nakasama ko po yung mga dating 1980s dahil po ako po isa sa tinamaan sa EDSAhan 86, nawala na po ng trabaho. So katulad sinabi kanina ni Karina, mga sunod-sunod na mga rally yan, nagpupodita para maibalik si Marcos Sr. Kasama rin po ako doon. So ang amin pong grupo, hindi po pwedeng sabihin ano bang grupo mo. Kasi sa buong Pilipinas po ito. Ang Ministry of Human Settlements po ay buong Pilipinas din. Kaya ang network ng Marcos Loyalist po talagang naghanap.
Ang naging problema lang ngayon, na tulad ng sinabi ni Karina, nabudol din po ako. Pero ang pagka-Marcos loyalist ko sa ama at saka sa ina ay nandoon. Hindi lang transferable sa anak. So, salamat po. Hello. Good morning po. Rapirin ko po ng noon break balita. Follow up lang po dun sa, kasi nga si Manong Chavit ang gusto nating maging busy kung sakali. Pag hindi po pumayag kaya si Manong Chavit, meron po ba tayong second choice? Kung sino? Ako sasagot nito ha. Pasensya na mga kaibigan. Kung hindi papayag si Vice President Chavit Singson, wala kaming magagawa dyan. Kasi iyang paglilingkod ay mula sa puso. Hindi po yan by dictating